online seller ka at hindi mo ginagawa to, nawawalan ka ng benta. Ganito pa rin ba yung ginagawa mo? Yung nagpo-post ka sa wall mo ng mga products na binibenta mo at sumasali ka sa mga groups, yung ginagawa mong spamming, yung lahat ng groups sinalihan mo na at lahat ng mga products mo ay pinost mo doon kahit hindi naman related doon sa groups na yun yung product na binibenta mo. Ikaw ba to? So, panoorin mo yung video na to and make sure tapusin mo dahil i-reveal ko kung paano or magkano yung ginagastos ko sa... Actually, marami nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung business ko. Hindi naman ako nagpo-post sa wall ko at hindi naman ako sumasali sa mga groups para i-post yung mga product na binibenta ko. At dito papasok si FB ads or Meta ads. Si Meta ads is advertising ni Meta or Facebook. And then, ginagawa talaga nito is i-promote yung products. And kinagandahan nito kay Meta ads is meron siyang targeting. Meaning, kung anong product ang binibenta mo, ay ipapakita doon sa mga taong gustong bumili or may interest. Ngayon, ang tanong, would you spend 100,000 within 1 month para lang sa FB ads? At hindi mo sure kung may benta. Kasi karamihan ng tanong palagi sa akin, what if nag-ads ka, then wala kang kita? So, isa rin ba yun sa mga tanong mo? Actually, ang Facebook ads is investment for a long term. Hindi siya like nag-ads ka ngayon ay may kita ka na kagad. Yun, yung ibang maling pananaw ng mga business owners na nagsisimulang mag-ads or mag-advertise dito kay Facebook. Si FB ads is for long term, meaning kapag nag-create ka ngayon ng mga products or meron kang existing product and services ngayon na ipopromote mo, kalaunan, if you want to know more about online selling, just comment down below.